Mag-iingat ka, iho. Mayroong nagbabanta sa buhay mo. Isang malaking panganib at tawag ng kamatayan. Ha? Ano po yun? Teka, ano pong sinasabi nyo? Hindi magandang biro yan, Mang Gusting, ha? Marami pa kayo. Marami kayong kasama sa plano niya. Mag-iingat ka. Ingatan mo ang buhay mo. Walang solusyon sa plano niya. Kahit ang paghingi mo ng tawad ay walang magagawa. Taon 1084. Daraga Albay, Bicol. Maayos na sana ang naging pagsasama ng mag-asawa na sina Mateo at Rica, kapiling ang kanilang anak na si Daniel. Nakatira sila noon sa bayan ng Matnog sa lalawigan ng Sorsogon. Subalit hindi naglaon ay nag-iba ang pagkatao ni Rica. Naging sugarol siya at nahilig sa alak at nawiling makihalubilo sa mga kapitbahay, lalaki man o babae. Ang mga tao na yon ang nagdulot sa kanya ng masamang impluwensya upang tahakin ang maling landas. Dahil doon, hindi na nagkakasya sa kanila ang maliit na kinikita ni Mateo mula sa paglalako ng pandesal na inaangkat lamang niya sa kalapit na panaderya tuwing umaga. Kaya umabot siya sa isang matapang na desisyon at yon ay ang hiwalayan na ang babae at iwan ang kanyang anak na si Daniel, na noon ay nasa 20 taong gulang pa lamang. Nang lisanin niya ang asawa, ay naiwan ito kasama ang kanilang anak sa piling ng kanyang biyanan na si Aling Perla. Si Aling Perla ay nanay ng kanyang asawa na si Rica, isang konsentidor na ina at palaging nakatuon ang panig sa kanyang anak. Matapos yon, nagdesisyon siyang bumalik sa isang liblib na lugar, walang iba kundi ang baryong kanyang pinanggalingan. Yon ay ang Busay, Daraga, Albay. Manong, pakitabi na lang po dyan sa may tindahan ng mga walis tambo. Heto po ang bayad. Nang makababa ay ibinaba niya sa lupa ang dalang maleta. Iginala niya ang paningin sa kalakihan ng lugar at ipinikit ang mga mata na tila ba nilalanghap ang sariwang hangin na dumadampi sa kanyang muka. Maligayang pagbabalik, Mateo Esguera. Sa tinagal-tagal ng panahon na nawala ako rito, ni minsan ay hindi ko naisip na dito rin pala ako ibabalik ng aking mga paa. Dito ko muling bubuuin ang aking sarili. Aayusin ko ang buhay ko. At kapag handa na ako, babalikan ko si Daniel. Hindi man siya ibigay sa akin ng nanay niya, ibibigay ko naman ang lahat ng pangangailangan niya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makasalubong ang binatang si Dario na anak ng albularyong si Mang Picoy. May mga bitbit na plastik ang lalaki at halatang galing ito sa talipapa. Kuya Mateo, ikaw ba yan? Ikaw nga! Bakit ang dami mo yatang bitbit na gamit? Dito ka na ba ulit titira sa Busay? Teka, ikaw ba yung anak ni Mang Picoy? Yung batang uhugin at tululaway pa noon? Ano nga ulit ang pangalan mo? Grabe naman yung uhugin at tululaway, kuya. Nasipsip at nahigop ko na lahat. Ano nga po yun? Dario po, anak ni Tatay Picoy. Sabi na nga ba ikaw yung makulit nun na palaging nangunguha ng bunga ng mga bayabas namin nang walang paalam, hindi ba? Ula, naalala mo pa yun, kuya? Noon pa po yun. Hindi ko na yung ginagawa ngayon. Pero kuya, sikreto lang natin yun, ha? Ha? Sikretong alin? Yung pangunguha mo ng mga bayabas nang walang paalam? Hindi, kuya. Ayos lang yun. Yung tungkol sa pagiging uhugin noon at tululaway. Ayos ka rin, ha? Paanong isisikreto yun, Alam na alam yun ng buong baryo. Tsaka hanggang ngayon yan, tumutulo pa rin. Biro lang. Ikaw ba naman ang maglakad sa kalsada ng hubot-hubad ng bata, Kaya kilalang kilala ka dito, no? Si kuya naman, mukhang mas marami ka pang alam sa buhay ko nun kesa sa akin, ha? Oo naman,
Dito kasi ako pinanganak at lumaki, kaya kilalang kilala ako ng nanay at tatay mo. Teka, kumusta na nga pala sila Mang Pikoy at Aling Celia? Si Tatay Pikoy na lang po ang nabubuhay, nandoon sa bahay. Ayun, albularyo at manggagamot pa rin. Si nanay naman, namatay mga ilang taon na nakalilipas dahil sa binat. Ah, ganun ba? Sumalangit nawa si Aling Celia. Teka, galing ka ba sa palengke? Opo kuya, inutusan ako ni tatay na bumili ng mga gulay para sa tanghalian. Pero hindi niyo pa sinasagot yung tanong ko kanina tungkol dun sa kung dito na ba ulit kayo titira. Ikaw talaga hanggang ngayon makulit ka pa rin. Oo, dito na ulit ako maninirahan. Sayang naman kasi yung naiwan na bahay nila nanay at tatay dito. Sigurado ako ang dumi-dumi na ngayon nun. O paano? Tutuloy na ako, Dario, ha? Marami pa akong gagawin at kailangan ko pang linisin yung buong bahay para naman may maayos akong matulugan mamayang gabi. Sige kuya, pagkatapos namin kumain ni tatay, pupuntahan kita doon para matulungan kita sa paglilinis kung ayos lang sa'yo. Oo ba? Mas maganda nga yun para mabilis ang mga trabaho ko. Isama mo na rin kaya si Mang Pikoy para magkumustahan naman kami. Sige kuya, sasabihin ko sa kanya. Sigurado ako matutuwa yun kapag nalaman niya na nandito ka na ulit sa Busay. Sige Dario, kita tayo mamaya ha. Ayos! Isang apir nga dyan kuya. Ang kulit mo talaga. May pa-apir-apir ka pa diyang nalalaman. O ito, apir mo sa mukha mo. Sige na, tutuloy na ako at ikaw naman. Baka kanina ka pa hinihintay ni Mang Pikoy para dyan sa mga gulay. Ay, oo nga pala. Muntik ko na makalimutan. Buti pinaalala mo, kuya. Sige, tutuloy na ako ha. Ingat ka, kuya ha. Matapos siyang makasalubong at kausapin ng makulit na si Dario, nagtuloy na siya sa luma nilang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Nang marating niya yon, ay tumambad sa kanya ang puro kalawang na kadena na siyang nagtatali sa pintuan bilang pangsarado. Kailangan pa niyang sirain ang pinto para mabuksan yun dahil matagal nang wala ang susi noon. Sabi na nga ba'y, ang dumi-dumi nitong bahay. Pasensya na po, Nay, Tay, napabayaan ko na tong bahay na sabay niyong ipinundar para sa akin. Huwag po kayong mag-alala, nandito na ako ulit. At mula ngayon, ako na magiging tagapangalaga ng bahay natin. Ay, makapagsimula na nga sa paglilinis. Ang daming alikabok. At sinimulan na ngang linisin ni Mateo ang buong kabahayan. Dahil nga wala na itong tubig na nanggagaling sa luma at makalawang na gripo, kumuha na lamang siya ng tubig na panglinis sa poso na nasa harapan ng bahay. Mabuti na lamang, hindi pa yun natutuyo at gumagana pa. Samantala, habang nag-iinom ng alak mag-isa, muling naalala ni Rica ang pag-alis ng kanyang asawang si Mateo. Ano ba naman to, Mateo? Ito na naman ba ang ulam? Sardinas at talbos? Buisit na buhay naman to! Pasensya ka na, mahal. Yan lang ang kayang bilhin ng perang kinita ko galing sa paglalako ng pandesal eh. Hayaan mo, babawi na lang tayo mamaya sa hapunan. Ang sabihin mo, wala kang kwenta. Inutil! Hindi mo kami kayang bigyan ng magandang buhay ng anak mo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Rica. Kung tumutulong ka sana sa akin at nagtatrabaho, di nakakakain sana tayo ng mas masarap gaya ng inaasahan mo. Hoy lalaki, huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan dahil hindi ganitong buhay ang pinangarap ko. Alam mo, Rica, sawang-sawa na ako sa pagiging sugarol, mabisyo, pagiging masamang ina at masama mong asawa. Tingnan mo nga si Daniel. Pag-uwi kong pagod na pagod galing sa paglalako kanina, ang dungis-dungis ng itsura. Parang walang mga magulang na nag-aalaga. Ako pa nagpaligo, tapos malalaman ko nasa sugalan ka lang pala. At ngayon natalo ka, uuwi ka dito na mainit ang ulo. Nakakasawa na, Rica. Palagi ka nalang ganyan. Tay, Nay, huwag na po kayong mag-away. Kung gano'n naman palang nagsasawa ka na sa akin, di lumayas ka na. Pero wag na wag mong dadalhin ang anak ko. Tayo ka pong umalis. Huwag mo po akong iwan. Huwag mo kaming iwan ni Nanay. Daniel, anak, dito ka lang muna ha. May pupuntahan lang si tatay. Huwag kang mag-alala. Babalik ako at kukunin kita. Aba, Mateo, ikaw pa talagang may lakas ng loob na layasan na mag-ina mo, ikaw nga tong walang kwentang asawa?
Nanay Perla, mawalang galang na po. Pero hindi magtitinuyang anak niyo kung palagi niyong kukonsintihin. Kaya ako na lang ang aalis sa bahay na to para magawa na niya ang lahat ng gusto niya. Basta ipangako niyo lang sa akin na hindi niyo pababayaan si Daniel. Aalis na po ako. Aba, at nagawa mo pang magsalita sa akin ng ganyan. Hala, sige, kung yan ang gusto mo, lumayas ka na ngayon din. Daniel, anak, magpakabait ka dito, ha? Basta babalikan kita, pangako yan. Tay, huwag mo akong iwan. Sasama ako sa'yo, Tay. Yun ang pangyayari bago tuluyang umalis si Mateo. Samantala, si Daniel naman nang naiwan sa piling ng kanyang ina at Lola Perla, mas lalong nawalan ng kakampi at tuluyan ng napabayaan ng kanyang inang si Rica. Mas lalong naging iresponsable ang babae matapos siyang iwan ng kanyang asawa na si Mateo. Anak, tama lang na umalis si Mateo. Hindi siyang nararapat para sa'yo. Nakita mo, hindi nga kayo mabigyan ng maayos at magandang buhay? Nay, mahal na mahal ko si Mateo. Umaasa pa rin ako na isang araw ibabalik siya at tutuparin niya yung sinabi niya na babalikan niya si Daniel. At talagang umaasa ka pa na babalikan kayo ng walang hiyang yon? Naku, Rica, itigil mo na yung ilusyon mo. Habang nag-uusap ang mag-ina, pumasok naman si Daniel na umiiyak at nagrereklamo dahil nagugutom na siya. Nay, Lola, wala pa po bang pagkain? Kaninang umaga pa po ako hindi kumakain eh. Isa ka pang bata ka. Ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ang buhay namin ni Mateo. Dumagdag ka pa kasi sa mga gastusin. Huwag ka na nga sumabay sa problema, Daniel. Ano kung nagugutom ka na? Iniwan ka ng ama mo kaya wala na magpapakain sa'yo. Alisin niyo nga sa harapan ko yung batang yan, ay. Naiinis akong makita siya. Tama na yung pag-inom mo, Rica. Isang araw pa lang na nawawala si Mateo eh. Sinisira mo na kaagad yung buhay mo. Matagal nang sira ang buhay ko, Nay. At mas lalo pang nasira simula nang dumating yung batang yan. Pumasok ka na sa kwarto, Daniel. At huwag kang lalabas hanggat hindi ka namin tinatawag, ha? Malilintikan ka sa akin. Babalik si tatay. Kukunin niya ako. Yun ang sabi niya. Umalis ka na sa harapan ko. Bisit kang bata ka. Layas! Matapos siyang sigawan ng kanyang ina, takot na takot at nagmamadaling pumasok sa kwarto si Daniel. Saka siya pumalahaw ng iyak nang makapasok na roon. Sa inis ay kaagad naman siyang sinundan ni Aling Perla at pinalo ng maraming beses hanggang sa tumigil sa pag-iyak. Nakatulog siya matapos pagbuhatan ng kamay ni Aling Perla. Kinabukasan, inutusan si Daniel ng kanyang lola na magpunta sa talipapa na di kalayuan sa kanilang lugar. Habang naroon siya ay matunog ang usap-usapan tungkol sa kanyang Lola Perla. Isa daw itong mambabarang at ito raw ang salarin sa mga nagaganap na kababalaghan sa kanilang lugar. Dahil sa mga narinig, napaisip si Daniel. Totoo bang lahat ng sinabi nila? Si Lola Perla daw mambabarang? Sa pagkakaalam ko, hindi mabuting tao yung ganun. Kampun sila ng kasamaan. Hindi bali, kung sakaling magkakapera ako at makakaipon, aalis na lamang ako dito sa bahay. Bahala na kung saan ako mapunta. Basta, lalayo lang ako sa kanila. Yun ang desisyon na pinagplanuhang tuparin ni Daniel nung araw na yon. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali para sa kanya. Unang-una, wala siyang kahit anong pera man lang para makapunta sa lugar na mapipili niyang lipatan. Pangalawa, palaging nakabantay sa kanya ang kanyang Lola Perla. Oh, Daniel, mabuti naman at dumating ka ng bata ka. Panis na ako sa kahintay sa'yo. Pasensya na po, Lola. Marami po kasing tao ngayon sa talipapa kaya pumila po ako sa bilihan. Nako, malaman ko lang na nagbabarkada ka, makikita mong hinahanap mo. Hindi po, Lola. Hindi po ako nakikipagbarkada. Hala, sige, kumilos ka na't maglinis ng bakuran. Aalis lang ako at pupunta sa tumana. Kukuha ko ng mga tanim na gulay.
Sige po, ako na po munang bahala dito sa bahay, Lola. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis ang lola niya, lakas loob na pinasok niya ang kwarto nito upang humanap ng ebidensya na magpapatunay na isa nga itong mambabarang gaya ng kanyang mga narinig sa talipapa. Mabuti na lamang, wala din noon ang kanyang nanay na si Rica at nagpunta sa isang kaibigan para muling makipag-inuman. Kaya naman, malaya niyang napasok ang silid ng kanyang Lola Perla. Nang iginala niya ang kanyang paningin sa loob, wala naman siyang nakitang kahit anong bakas ng pagiging mambabarang ng matanda. Inisa-isa pa niya ang lahat ng gamit nito na naroon, ngunit alinman sa mga yon, wala siyang nakitang kahit na anong pruweba. Wala lang siguro talaga magawa ang mga taong yon kundi makipagtsismisan at kung ano-anong paninira ang sinasabi. Kahit kailan naman, hindi ko nakita na may kakaibang ginagawa si Lola. Baka marurumi lang talaga ang utak nila. At dahil nga wala naman siyang nakita na kahit anong patunay laban sa ibinibintang ng mga tao sa talipapa tungkol sa kanyang lola, hindi na lamang niya yun binigyan ng atensyon. Sa halip ay lumabas na siya ng bahay upang linisin ang bakuran gaya ng inutos sa kanya ng kanyang Lola Perla. Lumipas ang ilang buwan, ngunit patuloy pa rin si Rica sa pagpapakasasa sa alak. Patuloy pa rin siya sa walang humpay na pag-inom. Kung minsan nga ay hindi na nito nagagawa matulog dahil nauubos ang oras niya sa pagsusugal sa kung saan-saan. Hanggang isang araw, Lola Perla, si nanay po, nasa kwarto. Wala po siyang malay. Hindi ko po alam kung humihinga pa. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Umalis ka nga dyan sa harapan ko. Baka mapingot pa kita. Tingnan niyo po siya, Lola. Hindi po ako nagsisinungaling. Nakadapa siya sa papag tapos parang hindi na po siya humihinga. Nagmamadaling tumungo si Aling Perla sa silid na tinutukoy ni Daniel, at nang makita niya ang anak, ay napasigaw siya ng malakas. Diyos ko, Rica, bakit mo itong ginawa, anak? Bakit mo nagawang kitilin ang sarili mong buhay ng dahil lang kay Mateo? Nagpakamatay si Rica gamit ang bubog mula sa binasag na bote ng alak na ininom niya nung gabi. Nilaslas niya ang kanyang pulso at sinadya niya pang dumapa upang hindi yun mahalata ng mga kasama sa bahay at isipin na natutulog lamang siya. Ang pagkaubos ng dugo ang kanyang ikinasawi. Matapos ang libing ni Rica ay mas lalong naging malupit si Aling Perla kay Daniel. Hoy Daniel, simula ngayon hindi ka na dito sa loob ng bahay matutulog. Po, saan niyo po ako patutulugin, Lola? Bahala ka na kung saan mo gusto. Tutol naman wala na ang nanay mo kaya hindi na kita obligasyon pa. Lola, wala naman po akong ibang matutulugan. Kung dito naman po ako sa labas, baka kung ano po ang mangyari sa akin. Aba, hindi ko na problema yon. Kung gusto mo, hanapin mo yung magaling mong ama at dun ka na sa kanya tumira. Lola, alam niyo naman po na hindi ko alam kung nasaan si tatay. Tanga ka ba talagang bata ka? Kaya nga ang sabi ko, hanapin mo. Basta ko, wala na akong pakialam sa'yo. Wala nang nagawa pa si Daniel, kundi ang sumang-ayon na lang sa desisyon ng kanyang lola. Unang-una, wala siyang pagpipilian dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Kaya naman ng gabing yun ay sa labas ng bahay na lamang siya natulog kasama ang masasakit na kagat ng lamok at ang hamog na nagpapabaluktot sa kanya sa tuwing iihip ang hangin. Umabot ng 1 buwan na naging ganon ang kalagayan niya sa piling ng kanyang pabayang lola matapos pumanaw ang kanyang ina. Ngunit ang lalong nagpalala sa paghihirap niya ay nang hindi na rin siya pinapakain ng matanda. Lola, baka po pwedeng makahingi ng konting kanin at asin. Nagugutom na po talaga ako Wala akong pakialam sa iyo, Daniel, kahit mamatay ka pa sa gutom.
Bakit ba kasi ayaw mo pang hanapin ang tatay mo at lumayas ka na lang dito? Sige na po, Lola, kahit kaunti lang. Maitawid ko lang ngayong araw ang gutom ko. Bukas pa kasi ako ulit tutulong sa paglilinis ng bukid, kaya bukas pa rin ako mababayaran eh. Dahil sa ginawa ng lintik na tatay mo, pati ikaw ay hindi ko kayang patawarin, kaya umalis ka na sa paningin ko. Layas! At wala nang nagawa pa si Daniel sapagkat matapos ang pakikiusap at pagmamakaawa niya sa matanda, ay tila ba masahol pa sa bato ang puso nito, at nagawa nitong tiisin na hindi siya abutan ng kahit kaunting pagkain man lang. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ako pwede magtiis dito. Hahanapin ko si tatay. Pero sa ngayon, kailangan ko muna makaalis at makahanap ng pansamantalang trabaho para makakain at gawing abala ang sarili ko. Yun ang bagay na tumatakbo sa utak niya ng gabing nakahiga siya sa labas ng bahay at tanging puno ng atis lamang ang nagsisilbi niyang kanlungan. At dahil nga sa labis na gutom at pagkalam ng sikmura, nagawa niyang pitasin ang hilaw na bunga noon at pikit matang kinagat ito. Nang una ay nalasahan pa niya ang pakla at kakaibang lasa noon. Ngunit nang simulan niya nang nguyain ang hilaw na prutas, tila gutom na aso at sunod-sunod na ang kanyang pagkagat dito. Halos hindi nakatulog si Daniel ng gabing yun. Nang sumapit na ang 3:00 ng madaling araw, nagpasya na siyang bumangon at ihanda ang sarili para sa isang hindi tiyak na paglalakbay. At dahil nga madaling araw na, may mga dumadaan ng sasakyan na papunta sa palengke ng bayan. Doon ay nakiusap siya sa tsuper ng isang malaki at lumang jeep na naghahatid ng mga prutas at gulay sa palengke. Pinasakay naman siya ng 2 lalaki at pinapwesto sa likurang bahagi noon kasama ang mga saging, nyog at halu-halong gulay na paninda sa palengke. Nang marating na nila ang palengke ay bumaba na siya at nagpasalamat sa naturang mga lalaki. Sa wakas, nakarating din ako dito sa bayan ng libre at walang ginagastos na pamasahe. Ang lawak pala dito. Mas malaki pa kaysa dun sa palengke sa lugar nila Lola. Nagpagala-gala siya sa kabuuan ng palengke at naghahanap ng mapapasukang trabaho. Nung mga oras na yon, wala siyang dapat sayangin na sandali at pagkakataon. Maya-maya lang, magugutom na siya at dahil wala siya ni isang 5 duling, kailangang may mahanap na agad siyang mapapasukan na may libreng pagkain at tulugan. Sana makahanap ako ng nangangailangan ng trabahador kahit kargador lang dito. Naku, mag-aalas 5 na pala ng umaga. Ay teka, parang may nakikita ako. Eto, pwede na to. Nangangailangan daw ng tagabuhat ng gulay. Teka, matanong nga yung may-ari. Samantala, sa Baryo Busay, kasalukuyang may nagaganap na kababalaghan. Isa sa mga pinsan ni Mateo na lalaki, si Carlos, na nakatira hindi kalayuan sa kanyang bahay ang kasalukuyang ginagamot ng albularyo na si Mang Picoy. Dario, kumusta? Ano daw ba nangyayari sa pinsan ko? Talagang nauna ka pa dito sa akin, ha? Siyempre naman, Kuya Mateo. Si tatay ang naggagamot eh. Teka, paano nyo naman po ito nalaman? Binalita sa akin ng kapitbahay ko tungkol kay Carlos. Ano ba nangyayari sa kanya? Kasi po itong si Kuya Carlos parang kakaiba siya kanina. Nagulat kami, may lumabas na alakdan sa bibig niya. Tapos meron ding tipaklong na lumabas na rin lang bigla sa buhok niya. Napatakbo nga ako sa sobrang dami. Ha? Totoo ba yan? Bakit daw? Lumabas na alakdan sa bibig tapos tipaklong sa buhok? Ano daw ang dahilan nun? Di ko nga rin alam, Kuya. Mas mabuti pa siguro, pumasok ka na lang sa loob ng bahay nila. Alamin mo mismo kay Tatay Picoy kung ano nangyari. Siya na lang ang tanungin mo. Nang makapasok sa loob ng bahay ng pinsan na si Carlos, ay kaagad nakita ni Mateo na nakikipaglaban si Mang Picoy sa elemento na nasa katawan ng lalaki. Nakita niya na tila may inilagay ang matanda sa pagitan ng daliri ni Carlos. Bigla yun nanlaban at nagpupumiglas.
Sa kapangyarihan ng batong buhay na ito, lumayas ka sa katawan ni Carlos! Huwag kang manghimasok sa mga plano ko, tanda, kung ayaw mong sayo ko ibaling ang galit ko. Sino ka? Bakit mo ginagambala ang katawan ng lalaking ito? Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka ngayon din! Hindi na mahalaga kung makilala mo pa ako o hindi, tanda. Ang mahalaga sa akin ngayon, makuha ko ang buhay ng lalaking ito. Nilapitan ni Mateo ang kanyang pinsan upang hawakan at alalayan. Kitang-kita niya kung paano nanlilisik at galit na galit ang mga mata sa pagkakatitig nito sa kanya. Carlos, pinsan, lumaban ka. Magdasal ka. Banggitin mo ang pangalan ng Diyos ng paulit-ulit. Isa ka pa, lalaking walang kwenta. Lahat kayo'y isusunod kong barangin. Lahat ng buhay niyo ay mapapasakin. Nagdasal ng mga orasyon si Mang Pikoy habang winiwisikan ng dala niyang bendita ang katawan ni Carlos. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay isang napakalakas na tawa ang pinakawalan ni Carlos sa boses na kakaiba at sumuka ng napakaraming tipaklong. Gulat na gulat ang lahat dahil nagliparan ng mga yun at halos mapuno na ang buong kabahayan. Tumirik ang mata ni Carlos at nanigas ang buo niyang katawan. Matapos noon ay naihi siya sa suot na salawal at tumigil bigla sa paghinga. Mang Pikoy, ano pong nangyari? Bakit parang hindi na humihinga ang pinsan ko? Ikinalulungkot ko, iho. Ginawa ko ng lahat ng aking makakaya. Ngunit lubhang mapanganib at mapaminsala ang mambabarang na gumawa nito sa kanya. Hindi ito maaari. Pinsan, gumising ka. Carlos, Mang Pikoy, nalaman niyo po ba kung sino may gawa nito sa kanya? Sa ngayon ay hindi pa. Magaling manlinlang ang mambabarang na yon. Natitiyak kung hindi siya magpapatalo. Tay, ibig po bang sabihin, patay na si Kuya Carlos? Ikinalulungkot ko mang sabihin, anak, pero oo, wala na siya. Napatay siya ng mambabarang, at ang masama pa niyan ay hindi ko nakilala kung sino ang bumarang sa kanya. Sino kaya ang gumawa nito kay Carlos? Ganun-ganun na lang siyang pumatay ng tao. Huwag kayong mag-alala. Malalaman din natin kung sino ang mambabarang na yan. Nakakalungkot nga lang na kailangan pang may magbuwis ng buhay sa ngayon. Sana nga po, Mang Pikoy. Nakakaawa ang mga tao na walang kasalanan at walang kinalaman para lang madamay ng walang kalaban-laban. May awa ang Diyos, iho. Hindi niya tayo pababayaan. Sa ngayon ay ipagdasal na lamang natin ang kaluluwa ni Carlos. Labis ang pagkagulat at hindi makapaniwala si Mateo nang masaksihan ang nangyari sa kanyang pinsan. Dati ay hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay, ngunit nang masaksihan niya ng aktwal ang pangyayaring yun, nagsimula na niyang makumbinsi ang sarili na totoo nga pala talaga ang barang. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang nangyari kay Carlos, walang nagawa ang mga taga-Baryo Busay kundi ang umusad. Bagamat nagdulot yun ng takot sa kanilang baryo, napilitan silang kalimutan ang lahat. Sa kabilang banda, kahit papaano ay nakakabawi na sa sitwasyon niya si Daniel. Natanggap siya sa trabaho sa palengkeng kanyang pinuntahan bilang isang kargador ng prutas ng gulay. Doon ay libre ang kanyang matutuluyan pati na ang pagkain, bukod sa arawang sweldo na 300 piso. Magandang araw po, Nanay Rosa. Pwede po bang makitawag ulit sa telepono nyo? Tatawagan ko lang po itong tiyahin ko. Magtatanong ako, baka nagawi na dun si tatay at kung nag-iwan ng numero para matawagan. Oo naman, Daniel. Pero bawal ang telebabad kung hindi naman importante, ha? Kasi marami ring gustong gumamit niyang telepono at tumawag sa kanilang pamilya. Opo, sandali lang po ako. Aalamin ko lang po ang tungkol kay tatay. O siya, sige na. Wala namang problema. Matapos makausap ang kanyang tiyahin, bigo siya na makuha ang impormasyon tungkol sa kanyang ama.
Sa ilang ulit na pagtawag niya sa tiyahin ay bigo siyang magkaroon ng kahit kaunting detalye man lang tungkol sa kanyang tatay na si Mateo. Oh, Daniel, ano nang balita sa paghahanap mo sa tatay mo? Wala pa po, Nanay Rosa. Ilang beses ko na pong tinatawagan yung tiyahin ko sa ginubatan pero hindi pa raw nagagawi si tatay sa kanila. Ganoon ba? Di sana'y ibinigay mo na lamang ang numero ng telepono natin dito sa pwesto. Ganun na nga po ang ginawa ko, para po kung sakaling makapunta siya kina tiya at magkausap sila, siya na lamang yung tatawag sa atin dito. Mabuti naman kung ganoon, iho. Huwag ka mag-alala at pasasaan ba'y mahahanap mo rin siya. Maraming salamat po, Nanay Rosa. Sige po at babalik na po ako sa trabaho. Walang anuman, Daniel. Napakabuti mong anak. Ipagdarasal ko rin na sana'y magkita na kayo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Nanay Rosa. Samantala, isang umaga, nakabihis at tila paalis si Mateo. Dumaan muna siya sa bahay nila Mang Pikoy at Dario upang magpaalam na aalis. Ngunit wala doon si Mang Pikoy nung mga oras na yun, may binili lang daw sa talipapa. Wow, kuya, mo kami lakad ah. San bang punta mo? Bibisitahin ko lang yung ate ko sa ginubatan. Makikibalita lang muna, baka sakaling nagawi na doon ang anak ko at ang nanay niya. Ah, sige kuya, mag-iingat ka ha. Sana mayroon ng magandang resulta yung lakad mo ngayon. Salamat, Dario. Kayo din ha, mag-iingat kayo rito. Oh, siya, sige, dumaan lang ako para magpaalam. Si Mang Pikoy ha, huwag mong pababayaan. Kung hindi, lagot ka sa akin. Aray naman, wala pa nga pero parang alam ko na mangyayari sa akin. Huwag ka mag-alala, kuya. Hindi ko pababayaan si tatay. O siya, sige. Tutuloy na ako. Baka gabihin ako sa biyahe. Ingat, kuya. Pasalubong ko, ha? Oo na. Umahabol pa talaga ng hirit, eh. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ngunit bigo pa rin si Daniel na mahanap si Mateo. Nang mga panahon na yon ay wala pang gaanong gumagamit na mga social media, kaya naman limitado lang din ang paraan ng komunikasyon. Maliban sa pagpapadala ng pisikal na sulat sa papel, telegrama at ang tawagan gamit ang lumang estilo ng telepono. Isang araw, habang abala ang lahat sa pwesto ni Nanay Rosa, isang hindi inaasahang tawag ang nagbigay ng pag-asa kay Daniel. Daniel! Naku, dalian mo, iho! Nasa telepono ang tatay mo. Mateo daw. Hindi ba nabanggit mo noon sa akin na yun ang pangalan niya? Oh, si tatay? Opo, nandiyan na. Teka lang po, magpupunas lang ako ng kamay. Nagmamadali at tila sabik na tinungo ni Daniel ang kinaroroonan ng telepono at nanginginig ang boses na sinagot yon. Hello, tay? Ikaw na po ba talaga yan? Oo, anak. Ako nga ito. Nakuha ko ang numero ng telepono mo sa tiya nenet mo. Nagpunta kasi ako sa kanya nung nakaraan sa ginubatan. Mabuti pala't naisipan kong bisitahin siya ulit doon. Tay, miss na po kita. Kumusta na po kayo? Ako, nagtatrabaho ngayon sa isang palengke dito sa Bulan, Sorsogon. Ha? Ano ka mo? Nandito ka rin sa Sorsogon? Nandito lang ako sa Matnog, anak. Dito sa dati kong tiniran bago kami nagkakilala ng nanay mo. Pwede pala tayong magkita. Teka, kumusta na nga pala ang nanay mo? Yan nga din po ang dahilan kung bakit gusto ko kayong mahanap at makausap. Sige po tay, magkita tayo sa linggo. Sabihin niyo lang po kung saan at ako na ang bahala maghanap sa inyo dyan. Sige anak, namimiss na rin kita. Kumusta ka dyan sa trabaho mo? Nakakakain ka ba na maayos? Nakakatulog ka ba na maayos? Mabuti bang trato sa iyo ng amo mo at ng mga katrabaho mo dyan? Yan na namimiss ko sa inyo, tay. Yung pagiging maalalahanin at mapagmahal niyo sa akin. Kung hindi lang naging ganun si nanay, siguro ngayon, masaya at buo pa rin ang pamilya natin. Daniel anak, kahit naghiwalay na kami ng nanay mo, kailangan natatanging pamilya at laman ng puso ko. Pero malabo na yata kami magkabalikan ng nanay mo, anak. Patawad sa pag-iwan ko sa iyo noon, ha. Masyado na kasing magulo ang sitwasyon. Sana nauunawaan mo ko. Noon ko pa naman naintindihan ng lahat, tay. Si nanay lang talagang hindi nakakaunawa at hindi nagtiis.
at nagtiyaga sa kalagayan natin noon. Yun na nga anak pero siguro malabo na yun anak. May asawa na sigurong bago ang nanay mo, no? Tay, talaga pong imposible na magkabalikan pa kayo ni nanay. Kasi po, tay, wala na po si nanay. Ano? Anong sabi mo? Wala na ang nanay mo? Opo, tay. Pero saka ko na po ikukwento sa inyong lahat kapag nagkita na tayo. Sige anak, sa linggo magkita tayo. Gusto kong malaman kung ano ang buong pangyayari. Matapos ang pag-uusap nila na yun, nakaramdam ng kaunting kakontentuhan si Mateo sapagkat kahit paano mayroon na silang komunikasyon ng anak niyang si Daniel. Nang araw ng linggo, nagkita sila sa itinakda nilang oras sa isang parke. Ibinalita ni Daniel sa kanyang tatay ang buong pangyayari mula sa pagiging maslulong ng kanyang ina sa mga bisyo hanggang sa ginawa nitong pagpapakamatay. Ngunit isa sa mga sinabi ni Daniel ang nagpaagaw ng atensyon ng kanyang ama. Tay, mag-iingat po kayo. Bago ako umalis nun sa bahay ni Lola, narinig ko na nagbanta siya na gagantihan ka daw niya. Hindi ko naman alam kung anong ibig niyang sabihin nung sinabi niya yun. Ganon naman talaga yung lola mong yun Masyado yung mapaghiganti, mapagtanim ng sama ng loob. Hindi yun tumatanggap ng kamalian. Pero tay, mukhang seryoso siya nung banggitin niya yun. Sa pagkakadinig ko sabi niya, mababarang ka daw. Pati na rin ang mga kalalakihan sa angkan ninyo. Huwag kang maniwala sa lola mo anak. Nasabi niya lang yon dahil galit siya, pero wala namang mambabarang dun sa lugar natin sa Legazpi. Pero huwag ka pa rin magpakakampante, tay. Hindi natin alam ang mga kilos at galaw ni Lola, lalo na ngayon na wala na nagbabantay sa kanya. Huwag mo akong alalahanin, anak. Ayos lang ako. Teka, hindi ka ba sasama na lang sa akin? Masyadong malaki ang bahay na naiwan ng mga lolo't lola mo para sa akin na mag-isa. Hindi ako pwedeng basta-basta umalis sa trabaho ko, tay. Malaki ang utang na loob ko kay Nanay Rosa. Siya nagkup-kup sa akin nung lumayas ako kay Lola at wala akong mapuntahan. At siya rin na nagbigay sa akin ng bagong pag-asa para makabangon ako sa buhay. Naiintindihan ko, anak. Pasensya ka na, Kinailangan mo patuloy magdusa at pagdaanan ng hirap dahil sa pagiging iresponsable namin ng nanay mo. Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po kayo irresponsableng ama. Nagawa mo na ang lahat bilang ama para itaguyod ako nun at alam ko po yun. Ayos lang naman po na mahirapan ako para mas maunawaan ko na hindi madali ang buhay. Salamat sa pangunawa mo, anak. Napakaswerte ko talaga at ikaw ang naging anak ko. Ipinagmamalaki kita. Matapos ang kanilang pagkikita at pag-uusap, nagkanya-kanya na silang balik sa mga lugar na pinanggalingan nila. Si Mateo ay bumalik na sa Matnog habang si Daniel naman ay bumalik sa Bulan Sorsogon kung saan naroon ang kanyang trabaho. Samantala, nang makauwi na si Mateo, habang nagtatrabaho sa bukid kasama si Dario, mayroon silang napag-usapan at may biglang naalala si Mateo. Ang init naman ngayon sobra dito sa bukid. Maalala ko lang kuya, grabe yung nangyari kay Kuya Carlos, no? Di mo talaga akalain na totoong barang. Sa totoo lang, nabigla rin ako. Kasi sa pagkakaalam ko noon, hindi nakamamatay ang barang. Pero mali pala ako ng inakala. Ngayon, alam ko na. Kung sa akin mangyari yun, ewan ko lang kung kakayanin ko pa talaga. Kaya mag-iingat tayo palagi, kuya. Teka, may naalala ako. May sinabi sa akin yung anak ko nung nagkita kami. Wow, ayos! Nagkita na pala kayo ng anak mo, kuya. Kumusta na siya? Bakit hindi mo na lang isinama dito para naman makilala ko rin? Hindi siya pwedeng basta na lang umalis sa trabaho niya Pero baka sa mga susunod na pagkakataon, maisama ko na siya rito. Ayun palagay ko magkakasundo kami nun. Pero teka, ano nga pala yung sinabi mo na naalala mong sinabi ng anak mo, kuya? Yung biyenan ko raw na babae.
Narinig daw niya na may binitawang salita bago siya lumayas doon. Po, ano naman yung sinabi? Ibulong mo naman sa akin yung chismis, kuya. Gagantihan daw niya ako dahil sa pagpapakamatay ng anak niya nung iniwanan ko. Bitin naman, kuya. Ano daw klaseng pagiganti ang gagawin niya sa'yo? Ikaw, kalalaki mong tao, chismoso ka. Pero ang sabi daw ng biyanang ko, parang yata yung naaalala ko eh. At saka hindi lang daw ako, pati mga kalalakihan sa buong angkan ko. Ano? Barang? Kung totoo nga yan, ibig sabihin, delikadong lagay mo, kuya. Kaya lang, mabuti na lang sana kung ako lang. Pero kung idadamay pa niyang buong angkan ko, malaking kalokohan yun. Naku, lagot. Matitigil pa yata ang lahi ng mga esgera, kuya. Teka, parang may naisip tuloy ako. Hindi kaya may kinalaman ng biyanang ko sa nangyari kay Carlos? At kung totoo man na siya talaga ang gumawa nun, ibig sabihin, magagawa niya pa yun ng paulit-ulit sa iba ko pa mga kamag-anak. At ang masaklap pa niyan, baka ako nang isunod niya. Lagot, kuya. Hindi ko naisip yun ah. Ang talino mo talaga. Pero kung siya nga talaga yung may gawa nun, ano ng plano mo? Hindi ko pa alam, Dario. Hindi pa naman tayo sigurado. Pero ano't ano man, kukonsulta na lang ako kay Mang Pikoy para malaman ko kung anong dapat kong gawin. Nakakatakot naman isipin na lahat kayong mga kalalakihan sa lahi niyo ay iisa-isahin niya. Grabe naman yung galit niya kung ganun. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit niya. Pero hindi tama na idamay niya pa yung mga tao na wala namang kasalanan. Kung gusto niya, ako na lang ang barangin niya, hindi yung mandadamay pa siya. Nakakatakot pa rin, kuya. Ayoko mangyari yun sa'yo. Mawawalan ako ng kuya na gwapo at kaibigan na mabait. Lokong to, ng bola pa. Tara na nga't madali na natin tong pagtatabas ng damo at nang makauwi na tayo na maaga. Binalot ng malaking agam-agam ang katauhan ni Mateo nang mapagtanto ang mga pangyayari. Unti-unti na pagtagpi-tagpi niya sa isip ang posibleng kahinatnan ng lahat. Nag-alala din siya sa kalagayan ng kanyang anak na si Daniel sapagkat kung totoong sinabi ni Aling Perla na idadamay ang lahat ng lalaki sa kanyang angkan, hindi malabong kasama doon ang kanyang anak na lalaki. Napapilig siya ng ulo nang maisip ang kahihinatnan ng kanyang anak. Diyos ko, wag naman po sana ang anak ko. Ngayon pa lang po kami ulit nagkaroon ng pagkakataon na magkasama. Protektahan mo po kami laban sa mga masasamang hangarin ng ibang tao para sa amin. Ano yung kuya? May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Ayos lang ako. Ikaw talagang lakas ng pandinig mo kapag chismisan. Ayusin na natin itong mga gamit na makauwi na tayo. Mahirap abutin ng dilim sa daan. Malayo-layo pan lalakarin natin pauwi sa bahay. Nagsasalita ka na mag-isa, kuya. Akala ko may tililing ka na eh. Joke lang. Sige, ayusin ko na itong mga gamit natin. Ganap na 4:00 na ng hapon nang simulan nilang bagtasin ang daan mula sa bukid pauwi sa kanilang bahay. Masaya silang nagkukwentuhan at nagtatawanan habang naglalakad. Maya-maya, nasalubong nila ang matandang si Mang Gusting, ang kilalang manghuhula sa kanilang baryo. Mayroon itong kakaibang katauhan, ngunit kailanman ay hindi pa ito pumalpak sa kanyang mga sinasabi, maging ang kanyang ginagawang panghuhula. At kung hindi mo siya lubos na kilala, ay aakalain mo na nawawala na siya sa kanyang sariling pag-iisip. Napahinto ang matanda pagtapat sa kanila. Matamang tinitigan ang mga mata ni Mateo habang inaabot ang kanyang palad. Nang ibuka niya yon ay muling tumitig sa kanya ang matanda at nagwika. Mag-iingat ka, iho. May nagbabanta sa buhay mo. Isang malaking panganib at tawag ng kamatayan. Po, teka po. Anong sinasabi niyo? Hindi magandang biro yan, Mang Gusting, ha? Marami pa kayo. Marami kayong kasama sa plano niya. Mag-iingat ka. Ingatan mo ang buhay mo.
walang solusyon sa kanyang gagawin. Kahit ang paghingi mo ng tawad ay walang magagawa. At dahil sa labis na pagkagulat sa mga sinabi ng matandang manghuhula, ay mabilis na hinila ni Mateo ang kamay na hawak nito at nagmamadaling iniwan si Mang Gusting. Halika na nga, Dario. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi ng matandang yun eh. Natuluyan na yata mabaliw. Oo nga, kuya. Natakot din ako sa mga sinabi niya, tsaka yung reaksyon ng mukha niya habang sinasabi niya yun. Nakakakilabot. Tara na, bilisan na natin maglakad bago dumilim. Para tuloy nag-ibang pakiramdam ko eh. At nagmadali na nga silang maglakad para makarating sa kanilang mga bahay. Mabuti na lang tagumpay at ligtas silang nakauwi. Kaagad silang sinalubong ni Mang Pikoy. Mabuti naman at nakarating na kayo bago pa dumilim. Mukhang bubuhos na naman ang malakas na ulan. Mang Pikoy, sinadya ko po talagang dumaan muna rito. May mga itatanong lang po ako. Pumasok ka muna sa loob ng bahay, Dario, at ipagtimpla mo kami ng kape ng Kuya Mateo mo. Ora mismo, tay. Ganito po kasi yun, Mang Pikoy. At ikinuwento na nga ni Mateo ang lahat kay Mang Pikoy mula sa nalaman niyang sinabi ng kanyang anak nung sila ay magkita na may banta ng pambabarang sa pagitan niya at ng mga lalaking angkan nila. Maging ang sinabi ng manghuhulang si Mang Gusting ay binanggit na rin ni Mateo kay Mang Pikoy. Ang tungkol sa banta ng kamatayan na kahit ang paghingi ng kapatawaran ay walang magagawa. Tinanong niya si Mang Pikoy kung ano ang nararapat niyang gawin sa ganoong sitwasyon. Kaya pala tinuluyan niya ang pinsan mong si Carlos. Yun na pala ang plano niya mula pa noon. Mukhang seryoso nga ang tao na yan para gawin ang lahat ng kanyang sinabi. Nangangamba rin po ako para sa kaligtasan ng anak ko dahil iniisip ko na baka pati siya'y madamay rin. Higit sa kanino pa man, ikaw ang mas nakakakilala sa biyenan mo, Mateo. Kung magkakataon man na kailangan mong bumalik sa kanya at humingi ng tawad, subukan mo pa rin. Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi mapapantayan ng kahit anumang halamang gamot at orasyon. Kusa itong ibinibigay ng tao na nagawan mo ng kasalanan. Pero paano po kung hindi niya ako magawang patawarin? Walang masama kung susubukan mo, iho. Wala rin mawawala kung tatanggihan ka niya. Dahil kapag ipinagkait niya sa iyo ang pagpapatawad, wala akong ibang magagawa kundi wakasan ang kanyang buhay. Hindi ko naman po gustong umabot sa ganun. Pero kung ang kapalit noon ay ang pagkadamay ng mas maraming tao, lalo na yung mga inosente at pilit lang niyang binibiktima, hindi po yata yun makakaya ng konsensya ko. Huwag kang mag-alala, Mateo. Susubukan ko rin kung anong magagawa ko. Pero aaminin ko sa iyo, malakas ang makakalaban natin. Kailangan ko mag-ipon ng mabibisang anting-anting para talunin siya. Kung may maitutulong po ako, sabihan niyo lang po ako, Mang Pikoy. Nakahanda po ako. Tay, Kuya Mateo, ito na po yung kape nyo. Pasensya na po, medyo tumagal. Nagpainit pa kasi ako ng tubig eh. Malamig na pala yung tubig dun sa thermos natin, Tay. Patikim nga nitong kape mo. Dapat sing sarap to ng kape ni Mang Pikoy, ah. Nako, Kuya, kapag hindi mo nagustuhan yan, hindi na ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Pagtiyagaan mo na lang iyang kape na tinimpla ni Dario, ha? Kung minsan ay matabang. Kung minsan naman ay hindi mo na maipipinta ang mukha mo sa sobrang tamis. Tama ho kayo. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan, ha? Hindi masarap tong kape mo. Teka, joke lang yung kuya, yung sinabi ko kanina. Akin na nga yung kape, ako na lang ang iinom. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Maramdamin? Siyempre masarap. Kanino ka pa ba magmamana kung di kay Mang Pikoy din naman? Kinabahan ako dong kuya. Kala ko talaga hindi na ako magpapakita sa iyo kahit kailan eh. At nagtawanan ng sabay-sabay ang tatlong kalalakihan. Isang umaga, binulabog ng mga katok ni Dario si Mateo habang natutulog sa kanyang bahay. Isang masamang balita na naman ang nangyayari sa kanilang baryo. Kuya Mateo! Kuya Mateo! Oh, bakit Dario? Bakit hingal na hingal ka?
Kuya, pinasusundo ka sa akin ni Tatay Pikoy. Nandun kami ngayon sa bahay ng isa mong pinsan, si Kuya Rafi. Hindi maganda ang lagay niya, kuya. Kailangan ka daw nila doon kasi wala daw kasama sa bahay yon. Ha? Ganun ba? Bakit? Ano nangyayari kay Rafi? Basta kuya, sumama ka na lang sa akin. Hinihintay ka na nila doon. Nagmamadaling magbihis si Mateo at hindi na nakapaghilamos na sumama kay Dario upang puntahan ang bahay ng kanyang pinsan na si Rafi. Si Rafi ay matandang binata kaya nagsosolo lamang ito sa kanyang bahay. Mabilis nilang narating ang naturang bahay at doon ay muli niya natunghayan ang pakikipaglaban ni Mang Pikoy sa espiritu ng mambabarang sa katawan ng kanyang pinsan na lalaki. Mang Pikoy, ano pong nangyayari sa kanya? Mateo, mabuti at tumating ka na. Magmadali ka. Tulungan mo ako dito. Itali mo ang mga kamay at paa niya gamit itong latigo na gawa sa asoge. Sige po, akin na. At itinali nga ni Mateo ang mga kamay at paa ng nagwawalang si Rafi gamit ang latigong gawa sa asoge. Ang latigong asoge ay tila buntot pagi na may makintab na kulay at nagbibigay ng pagkabalisa sa mga mambabarang. Nang nakatali na, agad na umusal ng dasal si Mang Pikoy at muli inilagay niya sa pagitan ng mga daliri ni Rafi ang batong buhay na siyang palagi niyang ginagamit sa pagpapalayas ng sapi ng mga mambabarang. Galit na nagdudura ng kung ano-anong likido si Rafi at paminsan-minsan ay naglalabas siya ng mga linta na galing sa kanyang bibig. Huwag ka nang magmatigas kung ayaw mong humantong sa pagtatapos ng buhay mo ang lahat ng ginagawa mong ito. Hindi ako magpapatinag sa isang kagaya mo lang matandang hukluban. Lalapastanganin ko kung sino ang nais ko at walang makakapigil sa akin. Hindi sa iyo ang katawan na yan. Wala kang karapatan na sakupin ang hindi sa iyo. Hindi ka tagalupa. Bumalik ka sa kaniliman na pinanggalingan mo. Ngayon mo ipakita sa akin ang tunay na galing mo. Wala kang alam sa tunay na nararamdaman ko. Walang kapatawaran ang lahat ng ginawa ninyo. Mang Pikoy, susubukan ko pong humingi ng tawad sa kanya. Baka sakaling umepekto. Sige na, Kuya Mateo. Wala naman pong masama kung susubukan ninyo. Hindi sa ganitong paraan ginagawa ang paghingi ng tawad, iho. Pero kung bukal sa puso mong gawin yon, malaya kang subukan. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa harapan ng nagngangalit na si Rafi. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatali ang mga paa at kamay. Nanay Perla, alam ko po na kayo yan. At alam kong hindi ganong kadaling ibigay ang pagpapatawad sa kagaya kong nakagawa ng malaking kasalanan sa anak ninyo. Pero taus-puso po akong humihingi ng tawad. Patawarin niyo na po ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. At sino ka namang hampas lupang unggoy ka? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Lumayas ka sa harapan ko! Sumigaw ng malakas si Rafi habang nakatitig kay Mateo na nakaluhod sa kanyang harapan, at sa isang iglap ay tumilapon si Mateo sa isang sulok ng bahay. Nagpatuloy sa malakas at nakakakilabot na paghalakhak ang boses na nasa loob ng katawan ni Rafi. Tila ba tuwang-tuwa ito sa nangyayari. Sa ngalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lisanin mo ang katawan ng lalaking ito! Kasabay noon ay ang pag-usal din ni Mang Pikoy ng mga salitang Latin. Ngunit tila ang lahat ng kanyang ginagawa ay walang epekto sa mambabarang. Sa halip ay tumawa lamang ito ng malakas at nagsalita ng mga masasama at panlalapastangan sa Diyos, kasabay ng mga malulutong na pagmumura. Akmang babangon na sanang muli si Mateo mula sa pagkakabagsak nang umihip ang malakas na hangin at nagliparan ang mga kasangkapan sa loob ng bahay. Nagbagsakan ang mga gamit at nabasag ang mga salamin, pati na rin ang lahat ng mga babasagin. Natumba ang mga lamesa at nagsigalawan ang mga upuan.
Tuloy-tuloy pa rin sa pag-usal ng mga dasal si Mang Pikoy, habang si Dario naman ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng pintuan dahil maaari siyang liparin ng malakas na hangin anumang oras. Si Mateo naman ay hindi rin makabangon at tila ba may pumipigil sa kanyang mga paa para makatayo. Ilang minuto pa ang lumipas nang makita nila na tumitirik na ang mga mata ni Rafi at muli na naman itong nagsuka ng maraming linta na may kasamang butiki na nagsisitalunan pa mula sa kanyang bibig. Nagpakawala ng isang malakas na sigaw si Rafi sa tunay niyang boses bago tuluyang naputol ang kanyang hininga. Kasabay noon ay ang pagtigil ng malakas na hangin at ang pag-aliwalas ng buong paligid. Ngunit hindi naging mabuti ang kinahinatnan ng pangyayari. Nang tingnan nila si Rafi ay nakita nila ang kalunos-lunos na itsura nito. Nakadilat ang mga mata at nakanganga ang bunganga. Putlang-putla na yon at matigas na ang katawan. Uli na naman akong nabigo, Mateo. Diyos ko, isa na namang buhay ang kinuha ng lintik na mambabarang na yon. Kuya Mateo, mukhang wala na rin si Kuya Rafi. Nakakatakot na talaga ang mga nangyayari. Patawarin mo ko, Mateo. Alam ng Diyos na ginawa kong lahat para talunin at labanan ang mambabarang. Ngunit sadyang malakas at makapangyarihan siya. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Mang Pikoy. Kung meron man pong dapat na sisihin dito, yun ay walang iba kundi ako. Bigyan mo ko ng sapat na panahon para ipunin ang aking lakas at mga anting-anting na siyang tanging makakatalo sa mambabarang na yan. Tinitiyak ko na sa muli niyang pagbabalik sa katawan ng ibang tao, hindi na siya magtatagumpay pa. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Patawad, Rafi. Hanggang dun lang talaga ang kaya naming gawin. Sana'y matahimik ang iyong kaluluwa. Labis kong ikinalulungkot ang kanyang pagkawala, Mateo. Dahil sa nangyaring ito, mas lalong sumidhi ang pagnanais ko na humanap ng paraan para lupigin ang mambabarang. Tay, natatakot po ako. Lalo na kapag tinitingnan ko ang mukha ni Kuya Rafi. Hindi ko mapigilang kilabutan. Maraming salamat po sa pagsubok niyong iligtas ang buhay ng pinsan kong si Rafi, Mang Pikoy. Hindi biro ang ginawa niyo. Hindi man kayo nagtagumpay, pero walang makakatulad sa ipinakita niyong katapangan at lakas ng loob. Hindi pa tapos ang laban, iho. Pero sisiguruhin ko na ang susunod na laban ay yun na rin ang pinakahuli. Magkakahalong takot, sindak at pangamba ang bumabalot sa kanilang katauhan matapos ang pangyayaring yun. Nabigyan nila ng maayos na libing si Rafi at sa mismong araw ng libing nito ay nagmistulang tuyot na dahon ng saging ang balat niya sa loob ng kanyang kabaong. Ngunit hindi na lamang yon binigyang pansin ni Mateo. Makalipas ang 1 linggo, matapos ang libing ni Rafi ay may nabuong desisyon sa dibdib ni Mateo. Agad niyang sinabi yon kay Mang Pikoy upang makakuha ng basbas at nararapat na payo. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo, Mateo? Lubhang mapanganib ang desisyon mong yan. Sigurado na po ako, Mang Pikoy. Ito na lang po ang pinakahuling paraan na naiisip ko para matigil na ang pambabarang na yan. Kung ganoon, at buo na rin pala ang loob mo, dalhin mo ito. Ilagay mo sa kanang bulsa ng iyong pantalon at iwasan mong makikita ng iba. Ano po ito, Mang Pikoy? Yan ang anting-anting na kaliskis ng ahas. Binalot yan sa benditadong tela na galing sa piraso ng damit ni San Benito. Mabisa yan para manghina siya habang kaharap mo at hindi niya magagawang barangin ka ng harap-harapan. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po, Mang Pikoy. Kakailanganin ko po talaga ito. Paano po? Tutuloy na po ako. Siguradong mahaba-haba pa ang biyahe ko papunta roon. Mag-iingat ka, Kuya Mateo, ha? Hindi ba talaga ako pwedeng sumama? Dario, delikado tong lakad ko. Baka kung mapano ka pa. Dito ka na lang, samahan mo si Mang Pikoy.
Dito ka na lamang, anak. Pupunta ko sa mga kapwa kong matatanda at mga sinaunang albularyo para humingi ng tulong at mga anting-anting na magagamit ko sa matigas ang ulong mambabarang na ito. Mag-iingat din po kayo, Mang Pikoy. Hangad ko ang tagumpay nating lahat. At mula sa Matnog Sorsogon, bumiyahe si Mateo papuntang Legazpi para balikan ang kanyang biyanan, at doon ay upang humingi rin ng tawad. Punong-puno siya ng determinasyon habang nasa daan papunta sa lugar na kanyang pakay. Makakamit mo ang kapatawaran at katahimikan ng puso at isipan, Mateo. Basta manalig ka lang at magtiwala sa mga posibleng mangyari. Yun ang tumatakbo sa isip niya ng mga sandaling yun bago pa siya makatulog sa kanyang paglalakbay. Matapos ang ilang oras na biyahe, sa wakas ay narating na rin niya ang bahay ng kanyang biyanan. Nang nasa labas na siya ng bahay, ay nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago nagsimulang tawagin ang pangalan ng matanda. Nanay Perla! Nanay Perla! Ako po ito, si Mateo. Oh, Mateo, nagbalik ka. Anong kailangan mo? Wala na ang asawa at anak mo dito. Patay na si Rica at ang anak mo naman ay lumayas na. Alam ko na po ang nangyari, Nay. Nagkita na rin po kami ng anak ko at nagkausap. May gusto lang sana akong sabihin sa inyo kaya ako nagsadya dito. Ano ang kailangan mo? Alam ko po na kayo may gawa ng pambabarang na nangyari sa mga pinsan kong sina Carlos at Rafi. Alam ko rin na malaki ang naging kasalanan ko sa inyo, pero sana po patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng yon. Huli na para magsisi ka pa, Mateo. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nagpakamatay si Rica. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko po alam na ganoon ang gagawin niya. Ang plano ko lang sana noon ay lumayo at ayusin ang buhay ko at saka ko sila babalikan ni Daniel. Pero hindi ko po gustong tuluyan silang abandonahin. Mabuti pang umalis ka na, Mateo, bago pa ako makagawa ng paraan para tuluyan ka nang mawala sa landas ko. Ako na lang po ang gantihan niyo. Ako na lang ang saktan niyo at huwag na kayo mandamay pa ng ibang tao. Araw-araw inuusig ako ng konsensya ko dahil alam kong ako may kasalanan ng lahat, pero ibang nagbubuwis ng buhay. Kaya ako na lang ang gantihan niyo, huwag na lamang po sila. At may konsensya ka pa pala. Gusto mo ikaw na lang ang magdusa at huwag na ang iba? Eh di sige, ako ang bahala sa'yo. Sa ngayon, makakaalis ka na. Napakasama mo. Napakawalang kwenta mong tao. Mas masahol ka pa sa hayop. Tandaan mo to. Mamamatay ka rin, matandang kampon ng demonyo. Tama pala yung narinig kong usap-usapan dito noon bago ako umalis. Isa kang mambabarang at kampon ng dyablo. Lumayas ka na ngayon din. Huwag mo akong susubukan, Mateo. Ikaw, alam ko kung ano ang kaya mong gawin. Pero ako, hindi mo alam kung ano mas kaya kong gawin laban sa'yo. Kaya mabuti pa, lumayas ka na ngayon din. Layas! Kinabukasan, matapos magpunta ni Mateo sa lugar ng biyanan, ay hindi na maayos ang kanyang pakiramdam. Iniisip niya na dala lamang yon ng matinding pagod at puyat sa biyahe. At dahil nga bigo siya na makuha ang pagpapatawad ng matanda, ay alam na niya na hindi talaga siya mapapatawad nito kahit kailan. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na gumagaling ang ubo niya at tila tinatrangkaso pa siya. Nang mga sumunod na araw, nawalan na siya ng ganang kumain at hindi na siya halos makapaglakad. Ang tagal na niyan trangkaso mo, kuya. Sigurado ka bang umiinom ka ng gamot? Oo naman. Kaya lang parang mas lumalala ako kapag iniinuman ko ng gamot eh. Ano kaya kung magpagamot ka na kay tatay? Pakiramdam ko, hindi na simpleng trangkaso lang yan, kuya. Yan na nga rin ang iniisip ko eh. Sige, mamaya, pagdating ni Mang Pikoy, magpapatawas ako sa kanya. Baka nga iba na to. Kinagabihan, nang dumating si Mang Pikoy ay kaagad siyang tinawag ng anak
upang magpunta sa bahay ni Mateo at isagawa ang pagtatawas. Ilang araw na rin ang nakalipas nang makabalik si Mang Picoy galing sa mga kasamahan niyang grupo ng mga albularyo upang makahingi ng tulong at mga nararapat na anting-anting. At nang sinubukan nga niyang gamutin si Mateo, isang nakakagulat na balita ang kanyang nalaman. Binabarang ka, Mateo. Sigurado ako na ikaw na ang isinunod na mambabarang mong biyanan. Totoo ba yan, Tay? Pero di ba may nakuha ka naman pangontra galing sa mga kasamahan mo? Hindi na uubra ngayon sa akin ang mambabarang na yan. Humanda siya! Nung araw ding yun, nagawang pagalingin ni Mang Picoy si Mateo. Ang buong akala nila ay maayos na ang lahat at tuluyan ng gumaling ang lalaki, ngunit matapos ang 2 araw ay mas malala pa pala ang mangyayari sa kanya. May mga tumutubong bukol sa kanyang muka at sa ibang parte ng kanyang katawan, at ang mga bukol na yon ay hindi basta bukol lamang. Tay, yung mga bukol ni Kuya Mateo sa muka, parang may laman sa loob. Ayun o, gumagalaw o. Sobrang sakit, Mang Picoy. Hindi ko na kaya ang sakit. Yung ulo ko, parang may matigas na bagay na ipinupukpok sa ulo ko. Anak, pakiamot mo sa akin yung lumang sombrero na kulay pula. Eto po, Tay. Ano pong meron dyan? Hindi sumagot si Mang Picoy sa tanong ng kanyang anak. Sa halip ay kinuha niya doon ang talim ng punyal na kumikinang sa sobrang talas. Inihanda niya rin ang buntot ng pagong na nakuha niya sa isa sa mga matatandang albularyo na kanyang pinuntahan. Ang buntot ng pagong ay isa sa mga mabisang pangontra laban sa puwersa ng mga mambabarang. Tay, yung mukha ni Kuya Mateo, nag-iiba na. Parang may mga kulay itim na ugat na lumalabas. Tapos yung mata niya, nagiging kulay berde na, Tay. Ano po nangyayari sa kanya? Diyan ka lang sa tabi, anak. Baka kailanganin ko ang tulong mo. Magtutuos lang kami ng mambabarang na ito. Sige po, Tay. Manunod lang po ako sa inyo. Maya-maya, umusal na ng orasyon si Mang Picoy habang nakaupo na tila ba nag-iipon ng konsentrasyon. Unti-unti ay naging bayulente na si Mateo, ngunit tila pinapalo siya ng kung anong latigo sa bawat kumpas ng kamay ng matanda. Sa wakas ay nagkita rin tayong muli. Kung nabigo ako na talunin at wakasan ang kasamaan mo noon, ngayon sinisiguro ko na hindi ka na magwawagi pa. Akala mo ba matatakot ako sa mga sinasabi mong yan, tanda? Tingnan natin kung may ibubuga ka. Matapos sabihin yun, kaagad na sumugod si Mateo kay Mang Picoy para atakihin siya, ngunit mabilis ang pagbigkas ng matanda ng kung ano-anong salita na hindi nila maintindihan. At isang kumpas lang ng kanyang kamay ay tila may sumuntok sa dibdib ni Mateo at tumalsik siya pabalik sa pwesto niya kanina. Inilabas ni Mang Picoy ang anting-anting na batong buhay at inilapag yon sa kanyang harapan. Sa bisa noon ay mapipigilan ang mambabarang na siya ay lapitan. Ngayon mo ilabas ang lahat ng natitira mong lakas, Perla! Nang mabanggit ni Mang Picoy ang pangalan na yon, pumiglas at pilit na lumalaban si Mateo, ngunit tila mayroong nakatali sa kanyang katawan, kaya hirap na hirap siyang makagalaw. Galit na galit at nakakuyom ang mga palad na masama ang tingin niya sa matanda. Bago siya nagsalita. Si Mateo ang ugat ng lahat ng kaguluhang ito. Siya ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang anak ko. At siya rin ang dahilan kung bakit bumalik ako sa pambabarang na napakatagal na panahon ko nang kinalimutan. Ngunit marami kang nadamay na wala namang kasalanan sa'yo. At yun ang hinding-hindi ko mapapayagan na magpatuloy. Magwakas man ang buhay ko, hindi ako nagsisisi sa landas na tinahak ko. At muling ikinumpas ni Mang Picoy ang kanyang kamay. Ibinukas niya sa ere ang palad at inikot yon na tila kinokontrol niya si Mateo upang umikot din at bumaliktad ang posisyon habang nakalutang sa hangin.
Lumutang ng patiwarik si Mateo habang sigaw ng sigaw. Patuloy na lumalaban ang mambabarang gamit ang katawan ni Mateo. Kahit nakalutang ito ng nakatiwarik ay tumatawa pa rin ang lalaki. Maya-maya, inilabas ni Mateo ang kanyang dila na napakahaba at inilaylay yon hanggang sa umabot sa sahig. Habang nakalatag ang dila nito sa sahig, ay lumalapad ito at lalo pang lumalaki. Nang makabawi ay itinarak ni Mang Pikoy sa gitna ng malapad na dila ni Mateo ang buntot ng pagong na kanina niya pa hawak-hawak. Ang dila ko! Ibalik mo ang dila ko! Hayop kang matanda ka! Alam kong nasa dila mo ang kalakasan mo, Perla. Ang dilang yan ang nagagamit mo para makapagbigkas ng masasamang orasyon, para makipag-usap sa dyablo. Kaya yan din ang aalisin ko sa'yo. Ibalik mo na ako sa tamang posisyon! Magtutuos pa tayo! Muling ikinumpas ni Mang Pikoy ang kamay at inikot ulit yon na tila kinokontrol upang muling bumaliktad sa posisyon niya si Mateo habang nakalutang pa rin. Matapos gawin yon ay tila hinigop ni Mateo ang malapad at mahabang dila na may sugat dulot ng buntot ng pagong at muling ipinasok sa kanyang bibig. Naiwan sa sahig ang parteng dulo ng dila ni Mateo kung saan nakatarak ang buntot ng pagong. Hindi na makapagsalita pa si Mateo dahil putol na ang kanyang dila. Ang benditang ito ay balot ng karunungan at sagradong dasal na nakatanikala sa langit at sa lupa. Matapos niyang bigkasin yun, agad niyang ibinuhos sa malaking piraso ng dila na nasa sahig. Ngunit paglingat ng matanda ay siya namang sugod sa kanya ni Mateo. Binuhat siya nito at inikot sa ere bago ibinato sa labas ng bahay. Ilang beses na gumulong-gulong at tumama ang katawan ni Mang Pikoy sa kalupaan sa labas ng bahay. Tay! Lumaban ka, Tay! Anak, Dario, wag kang bababa dito kahit na ano mangyari. Lagyan mo ng asin at bawang ang dila na mambabarang. Madali ka! Opo, Tay! Lagot ka sa akin, mambabarang ka! Hindi pa man nakakabangon si Mang Pikoy mula sa pagkakatapon sa kanya ni Mateo, ay kaagad na muli siyang susunggaban nito. Ngunit hindi na naituloy pa ni Mateo ang pagsugod dahil umaray na siya sa sakit at tila hindi na makagalaw sa labis na hirap na nararamdaman. Sige anak, ganyan nga. Lagyan mo pa ng maraming bawang at asin ang naiwan niyang dila. Patuloy na namimilipit at tumitirik ang mga mata ng mambabarang sa katauhan ni Mateo. Habang ito ay nanghihina, inilabas naman ni Mang Pikoy ang anting-anting na talim ng punyal at may iniutos kay Dario. Dario, anak, ihagis mo sa harapan ko ang dila ng mambabarang. Sa bintana mo idaan, huwag sa pintuan. Sige po, Tay. Eto na! Inihagis nga ni Dario ang dila ng mambabarang at bumagsak yon sa mismong harapan ni Mang Pikoy. Nang lumapag yon, nakita yon ng mambabarang sa katauhan ni Mateo at mabilis na ibinukas ang bibig sa pag-aakala na maipapasok niya pang muli ang kanyang dila. Ngunit naging mas maliksi ang kilos ni Mang Pikoy. Ibinukas niya ang palad at hiniwa yon gamit ang anting-anting na punyal, tsaka ipinatak ang dugo niya sa kaputol na dila ng mambabarang. Matapos gawin yon ni Mang Pikoy, ay tila na uupos na kandila na nanghina si Mateo at unti-unting bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Nagawa natin, anak! Tapos na ang laban! Maya-maya, tila may kulay itim na usok ang humiwalay sa katawan ni Mateo na nakahandusay sa lupa. Sumabay sa hangin ang usok na yon at kusa nang nawala sa himpapawid. Unti-unti ay nawala ang mga tila sugat sa katawan ng lalaki at nagkaroon na siya ng malay. Mang Pikoy, Dario,
Kuya Mateo, buti ayos ka lang po. Aalalayan na po kita para makatayo ka. Salamat, Dario. Mang Picoy, ano po nangyari? Wala po akong maalala. Mahabang kwento, Mateo. Basta isa lang ang sigurado. Tapos na ang laban at napaalis na natin ang mambabarang. Sa ngayon ay magpahinga na lang muna tayo at magligpit ng mga kalat sa bahay mo. Maraming salamat po sa inyo, Mang Picoy. Hindi ko man po naaalala ang mga nangyari pero sigurado ko na nagtagumpay tayo laban sa mambabarang na yon. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang may tumawag kay Mateo. Tay! Ha? Daniel, anak, ikaw ba yan? Diyos ko, ikaw nga. Mabuti at nahanap mo ako dito. Nagpunta po ako kay Tiya sa ginubatan at galing sa kanya yung address na nakuha ko. Siya na ba ang anak mo, Mateo? Ay, ang laki na rin ano. At manang-mana sa iyo. Gandang lalaki rin at mukhang responsable. Mano po, Lolo? Opo, Mang Picoy. Siya nga po pala si Daniel, ang nag-iisa kong anak. Anak, sila naman si Mang Picoy at ang kaibigan nating si Dario. Ayos! Dalawa na kaming pogi dito sa baryo. Tama ka, kasi simula ngayon dito na ako titira kay tatay. Nagpaalam na ako na maayos kay Nanay Rosa at naiintindihan niya naman ako, tay. Mabuti naman kung ganun, anak. At dahil dyan, ipagdiriwang natin ang pagdating mo. At syempre, kasama natin magsasaya, sina Mang Picoy at Dario. Okay, kumusta po kayo mga kaibigan ni Kwentong Enteng? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kahit merong bagyo ngayon. At dahil 20K na ang subscribers natin, meron tayong shout-out. Ang unang shout-out sa pagbabalik ng Kwentong Enteng. Sisimulan po natin kay Marife Aceron. Maraming salamat po sa suporta. Sundan po natin kay Pinky Lit. Hi po. Hi din kay Ma'am Connie. Hello kay Condesa. Hi kay Tito Manny Channel. Hi din po kay Lita Seniruk. Hello po kay Charlene Gumansing. Maraming salamat po sa suporta. Matagal na po ito. Thank you. Kay Jazz Jacob. Hello po ma'am. Hi din po kay Genevieve Virtusio. Kay Emmanuel Christian Zorilla. Hello rin po kay Partzone. Hi kay Mickey Zuski, kay Romelyn Aquino at sa kanyang baby, hello sa inyo. At hi din po kay Estela Olano. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Kwentong Enteng. Sana po patuloy lang. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you.